Alam mo noon, hindi ko talaga magets kung bakit sobrang passionate ng ibang tao kay Jesus. Alam mo, I remember nung high school ako, merong mga random na kabataan na nasalubong ko at ini-invite nila ako sa church nila. Minsan, dumating pa yung point na pinupuntahan talaga ako nila sa bahay para lang ma-invite ako at maisama ako doon sa church nila. And alam mo kung ano yung nasa isip ko nun? Naisip ko nun, di ba sila nahihiya? Paano nila nagagawa yun? Na bakit sobrang excited nila mag-share ng word ni Lord? Yung mga ganong klaseng pag-iisip. At that time, talagang hindi ko siya magets. Until dumating yung season ng buhay ko na wala na talaga akong ibang makapitan, kundi si Lord na lang. Dumating sa akin yung mabibigat na pagsubok, yung season na, alam mo yun, tatanggalin talaga lahat ng kayabangan mo sa katawan. Yung point ng buhay mo na akala mo na kaya mo na lahat. Pero, hindi pala eh. At dun ko lang sinubukan lumapit kay Lord talaga na yung totoo. Hindi dahil perfect na ako, hindi dahil maayos na yung buhay ko, but it was because I was broken. I'm not saying na antayin mo pang dumating yung ganong klaseng pagsubok sa buhay mo bago mo kilalanin si Lord na. Mas mabuti na makilala mo siya habang maayos pa ang lahat kaysa hahanap-hanapin mo siya pag ubus na ubus ka na. Yung mga panahon na yun, sinubukan ko siya genuinely. Yung pagbabasa ng word niya kahit tinatamad ka. And basically, yung magpapalalim ka ng relasyon mo kay Jesus. At nung na-experience ko si Lord sa buhay ko, doon ko naintindihan. Doon ko sila na-gets kung bakit hindi sila nahihiyang mag-invite, bakit sobrang excited nila mag-share, kung bakit sobrang, alam mo yun, sobrang passionate nila magkwento ng mga ginawa ni Jesus, ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Because once you experience God's grace, God's peace, His forgiveness, His provision, His presence, talagang hindi mo siya mako-contain sa sarili mo lang eh. Hindi mo siya kayang sarilinin lang. Ako nagsishare ako sa inyo nito kasi na-experience ko. Kasi naintindihan ko na dati akong pag may nag-invite sa akin sa church, sasabihin ko na, ano ba yan? Imbis na matutulog na lang ako eh. Hindi kaya naman, maglalaro sana kami. Invite na naman ako nito eh. And I can guarantee you, once you experience Jesus in your life, you will naturally have that feeling inside of you na, alam mo yung gusto mo talagang mag-share, i-share sa ibang tao, i-share yung magandang balita na na-experience mo na pagbabago sa buhay mo. Kasi alam mo na sa sarili mo yung pakiramdam na wala kang direksyon, yung lagi kang pagod o hindi mo alam kung saan ba talaga papunta yung buhay mo. Masashare mo si Lord sa iba, hindi dahil ginawa niyang perfect lahat ng dadaanan mo sa mundong to, kundi dahil napatunayan mo sa sarili mo na totoo pala siya. Kaya if someone invited you to church, or may shinare sa'yo na Bible verse, or kinamusta ka lang niya spiritually, they just experience something real with Jesus, and they genuinely just want you to experience that too. Sinabi nga ni Jesus sa John 1 verse 39, "Come and see." Ini-invite niya tayo na kilalanin natin siya personally, na may experience natin yung buhay na bilang follower niya. Because one encounter with Jesus can definitely change someone's lives. Hindi sa akin galing yan Galing yan sa Bible at galing yan kay Jesus. Bye.